Welcome po mga kamappers! Welcome back po sa Manila Urban Fix. So, pwede niyo po rin ako tawagin as Admin A or Kuya Muff. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang Campagnolo Record Pista Crankset. At sa madaling salita, gustong-gusto ko ang classic na looks, solid na performance, medyo pricey lang nga at bet kayo 165mm na armlet dahil cornering, torque balance, and of course yung cadence ay balancing, perfect na perfect. Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwede po ipag-bisikleta or ipang running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung panlikod, ito po yung harap na may Muff logo. And pwede po ito mabili sa Shopee, pwede po ito mabili sa TikTok Shop, and meron pa yung mga libreng stickers, and nagbebenta pa po ako ng mga Muff stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na! So dito naman tayo para sa isang malupit na video at kung trip nyo ng timeless na Italian na design at swak sa pagkapista ng fixed gear scene, baka ito na po ang hinahanap nyo. So tara, simulan na po natin. So ang una is, pagtingin lang natin dito sa Campi Record Pista. So hindi ka lang malilin lang kasi naka silver raw finish siya. Tapos subtle lang yung kanyang gloss niya, walang maliliwanagan na kulay, like literally na puro metal pipe lang siya, hindi siya parang color black or kulay na mga repainted, literally na mirror finish siya. So minimalist ang dating, walang mga sticker or flashy design, literally ang nakalagay lang doon is Campag Record Pista. So clean na clean, parang sa 1970s velodrome ka kapag tinitignan mo to. So instant nostalgia talaga pero modern ang kanyang engineering in a way kasi parang ginagamit pa rin siya up to now And ang maganda dito na bottom bracket, if I'm mistaken, is 111mm na bottom bracket ang maganda po para sa kanya. So specs naman ng cracks na to, and bakit 165mm ang gusto ko. So material niya is 7000 series aluminum if I'm not mistaken. So yung arm length niya is 165, 170, and 172.5 mil. So naka 5 arm spider po siya na 144mm. Tapos yung kanyang mga weight is around 760 grams. So bakit nga ba gusto ko yung 165mm is yung cornering niya, yun yung balance sa lahat. So, mas compact ang leg motion, mas maganda ang cadence. So, parang sa mga tight na cornering, pwede po siya. Tapos sa torque naman, like I said, balance siya. Hindi naman siya parang 170 na ang lakas ng buga mo. Dito, balance lang talaga siya. So, pwede mo siya pag-ipit ng mga uphill, drag sprint, o kaya pang mga crit. Pwede na po mga mappers. Wala po problema yun. Syempre, ang gusto ko dito is pagka-smooth ng cadence niya. Mas maayos yung cadence kapag 165mm. And para sa ating mga Pilipino, hindi naman tayo like super matatangkad na parang mga Amerikano or mga Caucasian. Kaya tama-tama lang itong medyo maliit na 165mm para sa mga katawan natin. So, yung build quality niya, so halata naman na forge siya, and of course na CNC din. So, sharp lines, walang burrs. Nakikita mo naman yung kanyang craftsmanship. Tapos, of course, 7000 series aluminum alloy ito. Posibleng 6000 series to, no? So, mas matibay ito kaysa sa 6000 series na what do you call this, no? 6000 series na material, na aluminum. And of course, naka-square taper to, no? And 111mm nga yung maganda para sa kanya. If I'm not mistaken, pero ang ginagamit ko ngayon is 110. So, okay na din parehas. Tapos, of course, if I'm not mistaken, pagkabasa ko dito is 5 to 6 Nm. Mga pwede mo malagay sa chaining bolts, and wala pa akong nabasa kung ano yung dapat sa mismong bolt ng cranks, pero ako ginagawa ko lang pa sa sobrang higpit. So, yung performance naman niya, direct yung kanyang power transfer. I don't feel the flex, no? I don't feel the flex sa bawat pedal stroke ko. So, very halos instantaneous yung kanyang pagka-drivetrain, pagka-power transfer. So, with the 65mm, parang hindi ka overextended. So, mas maganda siya sa mga short sprints and longer endurance lap. And of course nga, cornering. So, hindi ka mabubungal, no? Or tatama talaga yung pedal or cranks sa pagko-cornering. Tapos, mas compact nga ang pagka-andar mo. So, ito is parang biomechanically, bike fit mechanically, mas maganda yun compared sa mga sobrang mahaba. Then again nga, di tayo Caucasian, di tayo American ng mga matatangkad. So, yung noise and smoothness naman niya, yung chaining kasi na meron ako, hindi yun yung proper, no? At the same time, hindi siya proper size. So, medyo tumutunog, no? Medyo tumutunog siya. Pero kapag yung kasama dito is yung proper na chaining bolts, wala mang problema. Tapos, pag-usapan natin yung presyo. So, yung presyo is parang 80 to 20,000 to brand new.
Pero nabili ko to is around 10,000 plus. So in short, medyo pricey siya para sa isang B-new. Pero for me, it's worth. Pero kung tatanungin mo, mas gusto ko pa rin NJS or Nihon Jitenchai Shinkokan na approve na crankset tulad ng Sugino 75 para sa price point na ganun 20-25k. Sa 18k may mabibili na ako na brand new Sugino 75. So kung tatanungin niyo, mas gusto ko pa rin SC75 compared dito. Pero still, this is a Italian classic na bagay sa mga builds, no? Mga bagay na bagay sa mga builds na classic. And ito nga, naka-modern ako. So, medyo mas mahal siya, pero it's a long-term investment. Pwede mong mag-upgrade na kung ano ng chain dyan for years and years. And of course, this is a high resale value. Siyempre, kapag Nolan parts to, collectible pa rin to. So, pwede nyo i-flip, no? I-flip sa pag-upgrade. Kaya i-flip nyo kapag magbibenta kayo, taasan yung presyo. No? Pero kung budget rider ka, baka may ibang option. Pero kung gusto mo talaga ng classic campy feel, quality, solution in the long run, and of course, performance. So, sino nga ba mga pwede or mga dapat bumili nito? Of course, yung pinakauna is yung mga serious truck riders. So, yun yung mga gusto ng performance na hindi isa-sacrifice yung kanyang durability. Kasi most of the time, yung mga outboard cranks, mas tumatagal pa yung mga square tapered kaysa outboards due to its design, no? So, yung mga fixed gear enthusiasts, tulad ako, tayo, so, mga hindi takot mag-invest sa quality, durability, clean aesthetic, pang bike show, yung mga ganon, pwede din yan. Pero ako, of course, what you call this, gusto ko ng performance. So, of course, mga nababam ng streets, ito ay isang bomb-proof and subok na crankset na matibay na talaga. So, yeah, if you're gonna ask me, I really like this crankset, wala po akong masabi. So, ang overall verdict ko, looks 9 out of 10. Sobrang classic, minimalist, pero killer vibes. Yan. Build quality, 10 out of 10. Putang ina, solid to. Wala akong pakialam kapag sabihin nyo na hindi to. Outboard, not stiff. Shut the fuck up. This is stiff as fuck kahit naka-ano siya. Kahit naka-square tapered. Mas stiff pa yung mga NGS ko. So, performance, 10. It's just 10. Like, yung direct talagang power transfer niya, wala kang masasabi. Pero value for the money, I would say 7 or 6. Kasi medyo may kamahalan na siya. Pero kung tatanungin mo, mas solid pa rin yung NJS na Sugino 75 na around 18k, NJS na siya. So, yun for the value of money para sa akin, 8 or 9 yun. Pero ito parang 6 or 7. So, ilan po mga kamapper sa akin, Campag Nolo Record Piece at Track crankset review. So, kung nag-enjoy po kayo, of course, hindi ko na magpilipilit pag kindly consider and mag-subscribe po dito sa Candy Fix. Ako po si Admin Allen or Kuya Map. At of course, as usual mga kamappers, pag po lalapit sa akin, bus. See you mga kamapplers. Peace! Bili na po kayo ng Manila Urban Fix t-shirt na dry fit na pwedeng-pwede po ipagbisikleta or ipang-running or any other exercise mga kamappers. Ito po yung panlikod. Ito po yung harap na may MUF logo. And pwede po ito mabili sa Shopee. Pwede po ito mabili sa TikTok Shop. And meron pa yung mga libreng stickers and nagbebenta pa po ako ng mga MUF stickers dito sa TikTok Shop at Shopee. Tara mga kamappers, bili na!